Hallelujah, Lord God. Bago po tayo dumako po sa communion, at tayo po muna ay maglagak po ng panalangin kung sino po yung ipapaalala po sa atin ng ating pong Panginoon. Kung meron kang katabi na ngayon ay wala, ipanalangin mo baka siya po may pinagdadaanan. Praise God. Hallelujah, Lord God. So ngayon po tayo po ay tumayo. Sige po, tayo po'y manalangin. Glory to God. Hallelujah. Kung meron kang kapatid ngayon na hindi mo nakita, ipanalangin mo. At anuman yung ibibigay sa iyo ng Holy Spirit, lagi po natin tandaan, naririto ang ating pong Panginoon, bilang tayo po'y magkakapatid sa pananampalataya, atin pong ipadama ang pag-ibig sa ating pong kapwa. Ipadama po natin sa ating pong mga kapatiran yung nararapat na dapat tayo po'y nananalangin. Na dapat atin pong ipaabot sa ating pong Panginoon kung gaano natin kamahal ang ating pong mga kapatiran. Sige po, tayo po'y magsimula na. Sige po, manalangin po tayo. Glory to God. Hallelujah. Sa mga kabataan, kung merong mga kabataan na ating nakakasama na ngayon ay wala, atin pong ipanalangin. Meron tayong kapatiran na dumadaan sa karamdaman, atin pong ipanalangin. Meron tayong kapatiran na dumaraan sa iba't ibang uri ng pagsubok sa ating pong buhay, ating pong ipanalangin. At lagi po nating aalalahanin yung sinabi sa aklat po ng 1 Timothy chapter 2 verse 1. Una sa lahat, kayo ay manalangin, manaing, mamagitan para sa lahat ng tao. Manalangin tayo para sa ating gobyerno, sa lahat ng namumuno sa atin. Yung mga nanunungkulan, yung may mga kapangyarihan, ating ipanalangin ngayon. Yes, sapagkat ang Diyos, ang kanyang bibigyan ng panalangin ay sa kanyang mga anak. Bilang tayo po'y anak ng ating pong Panginoon, ang ating pong mga hinaing ay nakaaabot sa kanyang banal na trono. Yes, O Lord God, hallelujah. Yes, amen, Panginoon. Lord, totoo po, Panginoon, ang salita mo. Ito po'y iniuutos mo, Panginoon, sapagkat ikaw pinaghahanap ng mananalangin. Ikaw po'y naghihintay, Panginoon, ang sasamba sa iyo, Panginoon. Ikaw po'y naghihintay na dadaing sa iyo, sapagkat ito'y utos mo, dakilang Ama. Una sa lahat kami manalangin, manaing, Panginoon, mamagitan para sa lahat ng tao. Lord, hindi man namin nakikita yung sitwasyon, pero meron kaming banal na Espiritu na magpapaunawa po sa amin. Sa nangyayari po sa aming pong gobyerno, Panginoon. Lord God, ito po'y utos mo rin, dakilang Ama. Amin pong ipanalangin ang aming pong bansa, ang namumuno, Panginoon, ang may mga katungkulan, ang may mga matataas na kapangyarihan sa aming pong bansa. Lord, sa oras na ito, amin pong itinataas po sa iyo, dakilang Ama. Ang aming pong pamunuan, ang aming pong gobyerno, dakilang Ama. Panginoon, ano man ang nagaganap po sa amin po, Panginoon, Lord God, bawat ahensya ng aming pong gobyerno. Lord God, dalangin po namin, Panginoon, ang iyong pong kapangyarihan ay dumaloy, Panginoon, sa mga namumuno sa amin po, Panginoon, abansa. Lord, dalangin po namin, Panginoon, yung maayos na pamumuno, mapangasiwaan, Panginoon, na may banal na pagkatakot sa pangalan ni Jesus, O Lord God. Panginoon, Lord God, yung pong mga kurap, Panginoon, na nanunungkulan, Lord, sa pangalan ni Jesus. Panginoon, sa pangalan ni Jesus, Panginoon, mailantad ang katotohanan sa pangalan ni Jesus, O Lord God. Kami po'y namamanik po sa iyo, Panginoon. Kami pong mga anak mo ay dumadaing, dakilang Ama. Sapagkat totoo, Panginoon, Lord God, bilang kami po'y mga mananampalataya, ang aming pong mga panalangin nakaaabot sa ipong banal na trono sa pangalan ni Jesus, O Lord God. Sapagkat ang sabi mo sa aklat po ng Matthew 18, ano man ang aming pong ipapanalangin, ano man ang aming pong idudulog sa iyo, ano man ang aming pong pagkakaisan dito sa lupa'y pagkakaisahin niyo sa langit, at ano man ang aming tatalian sa langit, Panginoon. Panginoon, ito po'y sasawayin mo, dakilang Ama. Sapagkat kung saan naroon ang 2 o 3 na nagkakaisa sa iyong pangalan, ikaw po'y nasa aming kalagitnaan. Lord, naririto ka, dakilang Ama. Kami po'y nagkakaisa at dumudulog sa iyo, Panginoon. Lord God, ang habag mo ang nangyari, Panginoon. Maging sa amin po mga kapatiran, na kung saan ay matagal na namin hindi nakikita. Ano man po, O Diyos, ang nagaganap po sa kanila. Lord, tulungan niyo po sila. Kung may mga panahon, Panginoon, na sila po'y naaalipin ng kanilang pong hanap buhay, kahabagan niyo po sila. At ipaalala mo po sa kanila, Panginoon,
Ang lahat po, Panginoon, ng pagkapala, ito po'y buhat sa iyo. Ang hanap buhay ay buhat sa iyo. Ang mga pagpapala ay buhat sa iyo. Kaya Lord God, dalangin po namin, Panginoon, tulungan niyo po sila't kahabagan, dakilang Ama. Panginoon, napakabuti mo, O Diyos. Napakabuti mo, Panginoon, sapagkat ikaw po'y naririto sa aming pong kalagitnaan. Naririnig mo, O Diyos, ang aming pong mga hinaing. Naririnig mo po, Panginoon, Lord God, ang aming pong pagsusumamo sa iyo. Kaya, Lord God, Panginoon, dalangin ko po, O Diyos, patnubayan niyo po ang lahat ng aming pong mga kapatiran. Patnubayan niyo po, Panginoon, Lord God, ang bawat, Panginoon, may gawain sa araw na ito, Panginoon. Saan man dako, Panginoon, Lord God, dalangin po namin, Panginoon, kahabagan niyo po rin ang bawat mga anak mo, Panginoon. Magawa rin ipanalangin ang aming pong bansa, dakilang Ama, upang maranasan po ang kalayaan. Kaya maraming pong salamat, Banal na Espiritu, sapagkat naisagawa po namin ang iyong pong utos na kami po'y magpanalanginan, dakilang Ama. Iparamdam namin ang aming pong pag-ibig sa aming pong kapwa. Maraming pong salamat po sa iyo. At maging sa aming pong bayan, Panginoon. Lord God, kayo po ang aming pong pinagtitiwalaan na siyang kikilos at gagawa. Kaya sa pamamagitan po, O Diyos, ng aming pong hinaing, naniniwala po kami, Panginoon, ang iyong pong laksa-laksa ang anghel ay kumikilos na. Ang iyong laksa-laksa ang anghel, Panginoon, binibisita na, Panginoon, yung bawat kapatiran na dumaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok. Ang iyong pong laksa-laksa ang anghel, Panginoon, ay bumibisita na sa aming kongreso, Panginoon, Lord God, sa aming pong Panginoon, Lord God, mga Panginoon, hallelujah, yung po, O Diyos, na nasa mataas, Panginoon, na committee ng aming pong bansa, Panginoon. Lord God, magbuhat po sa pinakamataas, dakilang Ama. Panginoon, amin pong inaangkin, Panginoon, na kayo po ay nangungusap na. Kayo po'y gumagawa na, Panginoon, Lord God, sapagkat alam po namin, Panginoon, ang lahat po ng aming pong panalangin ay nakaaabot sa iyo. Kaya salamat po, Panginoon. At sa iyo po namin iniiwan ang lahat ng ito. Sa iyo po namin itinatalaga. Sa pangalan ni Jesus, Amen and Amen. Thank you, Lord God. Hallelujah. Sige po, hawak niya po ba yung po mga communion elements? Yes, oh Lord God. Hallelujah. Hallelujah, Lord God. Sige po. At lagi po nating aalalahanin ang paalala po ni Apostol Pablo sa aklat po ng 1 Corinthians chapter 11, verse 23, na ito'y paalala po na kung saan bago po tayo kumain, uminom ng ubas, kinakailangan tayo po ay magpapasiyasat sa ating pong Panginoon. Glory to God. Hallelujah, Lord God. Sapagkat meron po siyang paalala sa aklat po ng 1 Corinthians chapter 11, verse 27. Kaya't ang sino mang kumain ng tinapay o iminom sa saro ng Panginoon na di nararapat ay nagkakasala sa katawan at dugo ng ating pong Panginoon. Glory to God. Kaya ang sabi po sa verse 28, dadapwat siya sa atin ng tao ang kanyang sarili at saka kumain ng tinapay at uminom sa saro. Kaya ngayon po tayo po'y magpasiyasat sa ating pong Panginoon. Ano man po yung pong ating pong mga nagawa na pagkakamali. Ano man yung ating po na kung saan ay naging saloobin. Kung meron po tayo na kung saan ay mga tao na nagkasala sa inyo na hindi nyo pa kayang patawarin, sa oras na ito tayo po'y magpasiyasat sa Panginoon. Himingi po tayo ng tulong para po tayo makapagpatawad. Dahil ang sabi po ng ating pong Panginoon, magpatawad kayo upang kayo patawarin na inyo ring amang nasa langit. Kung hindi kayo magpapatawad, hindi rin kayo patatawarin ng ating pong Ama sa langit. Kaya kung meron po tayo na kung saan ay mga bisyo pa na hindi pa totally, na kung saan ay nakalalaya, hingi po tayo ng tawad sa ating pong Panginoon. At lagi po nating aalalahanin ng ating pong katawan, ito po'y templo ng Diyos na buhay. Kaya kung tayo po ay may mga bisyo pa na makasisira sa templo ng ating pong Panginoon, ang sabi niya, ang sino man sisira, ako ang wawasa. Kaya ngayon tayo po ay magpasiyasat sa ating pong Panginoon upang tayo po ay maging kalugod-dugot at karapat-dapat na iminom
ng ubas at kumain ng tinapay. Sapagkat ang paalala niya, glory to God, hallelujah, sa verse 29, sapagkat ang kumakain at umiinom ay kumakain at umiinom ng hatol sa kanyang sarili. Kung hindi niya kinikilala ang katawan ng Panginoon. Dahil dito, marami na sa inyo ang mahihina at mga mahasakitin at hindi kakaunti ang mga natutulog na. Praise God. Dadapat kung ating kikilalanin ang ating sarili ay hindi tayo hahatulan ng ating pong Panginoon. Amen. Praise God. Sige po. Panginoon, salamat po sa oras na ito. Sapagkat ikaw po, O Diyos, ay may salita, Panginoon, na kung ipapahayag ng amin pong mga labi, Panginoon, ang lahat ng amin pong mga kasalanan, ikaw ay tapat at banal na Diyos. Handa mo kaming linisin, patawarin sa lahat po ng amin pong karumihan, sapagkat ikaw ay amin pong banal na Diyos. Sabi mo sa aklat po ng 1 John 1:9, Panginoon. Kaya Lord, salamat po, Panginoon, sapagkat kilala mo kaming lahat. Sa lahat po, Panginoon, ang naririto, dakilang Ama, napakabuti mo. Sapagkat ikaw po'y may salita para sa bawat minuto na kami pinagkakamali, agad po kami makakahingi po ng tawad. Kaya salamat po, Lord. Salamat po sa kapatawaran na lagi niyo pong inilalagak po sa amin. Sapagkat totoo po, lahat po ng amin pong ginagawa, ito po'y lihim sa tao, pero sa iyo po ay lantad. At ikaw po rin ay paalala, Panginoon, sa aklat po ng Mangangaral 12, Panginoon, Lord God, lahat ng amin pong ginagawa, ito po'y dadaan sa iyo pong kahatulan. Panginoon, salamat sa pagkapaalala mo. Sapagkat kapag kami gumawa po ng masama, masama ang aming aanihin. Pero kung kami gagawa ng mabuti, mabuti po ang aming pong aanihin. Kaya salamat po, Panginoon, at sa iyo po namin, Panginoon, itinataas ang lahat po ng mga elementong ito. Hallelujah, Lord God. Hallelujah, Panginoon, sa oras na ito. Hallelujah, amin pong itinataas, Panginoon. Glory to God. Ang tinapay na ito, Lord God. Hallelujah. Oh, hallelujah, Lord God. Salamat po, Panginoon, sapagkat kami po ngayon ay karapat-dapat na kumain ng tinapay. Sapagkat ang sabi mo nung gabing yun, matapos na ikaw po'y ipagkanulo, ikaw po'y dumampot ng tinapay at iyong sinabi, Panginoon, na tuwing kakanin namin ang tinapay na ito, alalahanin namin na ito'y sumisimbolo ng aking katawan. Ang aking katawan na nagtiis ng hirap. Ang aking katawan na kung saan ay nasakta, nasugatan para sa inyong lahat. Kaya atin itong aalalahanin na ito'y katawan ng ating Panginoon. Kaya sa oras na ito, salamat po. Kanan natin ang tinapay na ito na sumisimbolo ng katawan ng ating pong Panginoon. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Yes, oh Lord God, hallelujah. Sige po, itas niyo po ang ubat na sumisimbolo ng kanyang dugo. Matapos siya makapagpasalamat, dinampot niya ang saro at kanyang itinaas at kanyang sinabi, sa tuwing iinumin niyo ang sarong ito o ang ubas na sumisimbolo ng aking dugo, alalahanin niyo na sa tuwing kayo iinom nito, aalalahanin niyo ang aking naranasan sa krus ng Kalbaryo. Na sa pamamagitan ng dugong ito, kayong lahat na makasalanan ay pinaging banal ng ating Panginoon. Sa pamamagitan ng pag-inom ng ubas na ito, lahat ng may karamdaman ay pinagaling na ng ating Panginoon. At ang lahat ng mahihirap ay pinayaman na ng ating Panginoon, sapagkat lahat ng katagumpayan ng ating pong Panginoon sa krus ng Kalbaryo, sa tuwing aalalahan nito, tayong lahat ay pinalaya na sa pagkakaalipin ng dyablo sa pangalan ni Jesus. Inumin natin ang ubas na ito na sumisimbolo ng katagumpayan ng lahat na ito ay pinagtagumpayan ng ating Panginoon sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Lord, salamat po. Hallelujah, Lord God.
Praise God. Sige po, bago po tayo po umupo at tayo muna po ay magbasa po sa Biblia. Ating pupuntahan po yung pong ating pong tatalakayin. Glory to God. Sa aklat po ng Awit 103. Praise God. Salamat po sa Panginoon. Hallelujah. Awit 103, 1-5. Hallelujah. Praise God. Sige po, sabay-sabay po natin basahin at ito po ay maramdaman po ng ating pong puso. Glory to God. Si Yahweh ay papurihan o aking kaluluwa at lahat ng nasa aking magsipuri sa Kanya. Purihin mo sa tuwina ang banal na ngalan niya. Praise God. Si Yahweh ay papurihan o aking kaluluwa at huwag mong kaliligtaan, mabubuti niyang gawa. Ang lahat kong kasalanan ay siya ang nagpapatawad at anumang aking sakit, ginagamot niyang lahat. Purihin ang Panginoon. Sa bingit ng kamatayan, ako'y inililigtas at pinagpapala ako sa pag-ibig niya't habag. Sa sarili, ang dulot niya ay kasiyahan habang buhay. Kaya naman, ang lakas ko ay lakas ng kabataan, katulad ng sa agila, ang taglay ko yung kalakasan. Sige po, tayo po'y pumikit. Yes, O Lord God, Panginoon. Panginoon, salamat po sa mga salita mo. Salamat po, Panginoon, sapagkat alam mo po, O Diyos, ang kailangan po namin. Walang iba kundi ang salita mo na magpapalakas sa amin. Kaya Lord God, dalangin ko po, Panginoon, na sa kapangyarihan ng iyong pong banal na Espiritu, kayo po ang aming pong tagapagturo, kayo po ang aming tagapagpaalala ng mga salita mo, kayo po ang aming comforter. Kahit dalangin ko po, Panginoon, sa aming pong kalagitnaan, Panginoon, maranasan po namin ang pangungusap mo. Maranasan po namin ang pagtanggap ng mga salita mo, dakilang Ama, na hindi po ito, Panginoon, mabaliwala, kundi, O Diyos, ito po'y maging pagpapala. Kaya samahan niyo po kami, Panginoon, mula simula hanggang katapusan. At dalangin ko po, Panginoon, buksan ang mga puso, mga pandinig, Panginoon, Lord God, upang maunawaan po namin ang iyong pong salita. At ito po sa pamamagitan ng kapangyarihan ng iyong pong banal na Espiritu. Kaya Lord, salamat po, Panginoon, at hayaan mo po, dakilang Ama, Panginoon, na ikaw lamang ang patuloy pong maitaas. Panginoon, ibaba mo po ako. Ikubli mo po ako sa iyong likuran upang ikaw ang aming pong maitanghal. Ikaw po, Panginoon, ang madakil at maluwalhati. Sa pangalan ni Jesus, amen and amen. Hallelujah, Lord God. Sige po, makakaupo na po. Glory to God. Hallelujah. Salamat po sa inyo pong lahat. At bumati po kayo sa bawat isa yung pong mga katabi nyo. Sabi nyo, Happy Sunday. Amen. Amen. Happy Sunday. Praise God. Amen. Sabihin mo, pinagpala ka, kapatid, sapagkat kasama mo ang Diyos. Amen. Praise God. Bakit po? Bakit po tayo po pinagpala? Kasi nasa gawain tayo ng ating pong Panginoon. Nasa dulang po tayo ng ating pong Panginoon. Glory to God. At kapag sinabing dulang, meron po siyang handa na pagpapala. Kaya lahat ng naririto, may pagpapala. Kulpitin mo katabi mo, sabi mo, kapatid, may pagpapala ka. Amen. Praise God. Lagi po tayo may pagpapala. Glory to God, sapagkat ang ating pong Diyos ay buhay. Ang ating pong Diyos ay makapangyarihan. Amen. Praise God. Hallelujah. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Praise God. Hallelujah. Para kayong malungkot. Hallelujah. Hallelujah. Ngiti naman, ngiti. At para bang marami bang dalahin sa buhay o sobra biyaya? Hallelujah. Praise God. Dapat tayo po'y masaya dahil kasama natin ang Diyos. Glory to God. Kaya pagkagising natin sa umaga, kumanta na tayo ng pagkagising sa umaga. Jesus, ikaw ang nasa isip, kaya't buong katawan ko'y punong-puno ng pag-ibig. Amen. Sige, tumayo nga tayo. Nakakalungkot, makita niyo pong mga kalungkutan ng inyo pong mga muka. Magpuri po tayo sa ating pong Panginoon. Glory to God. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Praise God. Ako'y kumekembot
pa ako'y nagtsatsa-tsa, mga kamay kumakaway, nagpupuri ng buong sigla, lundag. Yes, amen. Sayaw kumakanta, ito ang tanging sa'yo, Ama. Ulit. Pagkagising sa umaga, ikaw, Jesus, ang nasa isip. Kaya't buong katawan ko'y punong-puno ng pag-ibig. Katawan ko'y napapaindak, puso ko'y umaawit. Ang mga kamay ay kumakaway, tugtuging makala. Dewan ko'y kumikembot-kembot, paako. Yes, amen. Kamay kumakaway, nagpupuri ng Yes. Sayaw kumakanta, ito ang Ama. Yes, amen. Amen, hallelujah. Yung ating pong kagalakan, yon ang ating pong handog sa ating pong Panginoon. Alay po natin, glory to God. Kaya kapag tayo po ay nasa gawain ng ating pong Panginoon, kinakailangan tayo po ay masigla. Amen. Purihin ang Panginoon. Talaga pong ang Diyos ay napakabuti. So, ang title po ng ating po na kung saan ay tatalakayin, glory to God. Hallelujah. Put God first. Amen. Unahin ang Panginoon. Hallelujah, Lord God. So kung ating pong titingnan, ito pong ating pong tatalakayin, yung ating pong binasa, alam po natin na ito po ay sulat po ni Haring David. So kasi totoo po na tayo po, bilang tayo po, lalo po mga nanay, mga negosyante, mga estudyante, yung mga nasa bahay, mga lola, minsan maaari tayo po ay nakakalimot. Maaari tayo po ay nagkukulang na sa panalangin. Nagkukulang po sa pagpupuri. Kaya dito po ipinauunawa po na kinakailangang unahin po natin ang ating pong Panginoon. Kaya doon po sa akin pong binasa, yung po ibinigay po ng teksto sa awit 103, dito po ipinakikita kung ano po yung dapat pong gawain ng mga mananampalataya. At alam po natin ang awit, ito po ay naisulat sapagkat sa pamamagitan po ng awitin, marami po na kung saan ay paaabot sa ating pong Panginoon. Tulad nga po ng ating pong kinanta, pagkagising sa umaga, glory to God, ang lagi nasa isip ang ating pong Panginoon. At ito po yung nais po ng ating pong Panginoon sa pagkagising po natin, ang lagi po natin aalalahanin ay ang ating pong Panginoon. At kapag ang ating pong lagi naaalala ang ating pong Panginoon, ibig sabihin, nagawa mo na ang ating Panginoon, ang ating pong inuna. Put God first. Amen. At kinakailangan sa ating pong pagkagising, bago po tayo tumarbaho, kinakailangan tayo po'y nagpupuri sa ating pong Panginoon. Kinakailangan tayo po'y nagpapasalamat. Kaya kung ating pong nanamnamin yung pong ating pong pinakateksto, ito po'y ipinauunawa po ni Haring David. Awit po ito na kung saan na sa pamamagitan ng pag-awit, ating pong naipaapaabot sa ating pong Panginoon yung pong ating pong damdamin. Kaya kung ating pong iisa-isahin po, glory to God, ito pong awit 103, napakarami po nating matututunan sa awit 103. At maaring nandito po yung pangangailangan po natin pong lahat. Sapagkat totoo nga po, bilang tayo po yung mga tinawag at pinili ng ating pong Panginoon, ang Diyos ay laging naghihintay na pagkagising natin sa umaga, siya ang ating pong uunahin. So hindi po lamang yung sa pamamagitan po ng ating pong pagpupuri, pag-awit, pagbabasa ng Bible, lahat po ng ating pong gagawain, ating pong isang guni sa ating pong Panginoon. Unahin po natin ang ating pong Panginoon.
atin munang ipaabot sa ating pong Panginoon yung lahat ng ating pong lalakarin. Sapagkat ang nais po ng ating pong Panginoon, wala pong masasayang po sa atin. Walang masasayang na pera, walang masasayang na oras. At napakahalaga po, yung lagi po nating nauuna ang ating pong Panginoon. Napakahalaga po, nagagawa po natin na tayo pinagpapasalamat sa ating pong Panginoon na Diyos na buhay. Bakit po ito po yung ang ating pong dapat gawain? Yung tayo po'y magpuri, magpasalamat sa ating pong Panginoon. Kasi lahat ng ating pong tinatamasa, dapat nating ibalik sa Panginoon ang mataas na papurit pasalamat. Kaya kung ating pong titingnan, ito po sulat po ni Haring David, sapagkat alam po natin kung bakit po si Haring David napakarami pong naisulat. At ito po na kung saan hindi po lamang si Haring David, marami po siya ng kung saan mga kasamahan, na kung saan ito po'y naisulat, na ito po'y tumatalakay lagi doon sa damdamin na nais maipaabot sa ating pong Panginoon. At alam po natin na si David, ito po ay dumaan sa iba't ibang uri po ng labanan, dumaan sa iba't ibang uri po na kung saan ay mga pagsubok sa buhay. At alam po natin na bago po siya naging hari, dumanas siya na kung saan ay mga pag-uusig sa kanya po na kung saan nabiyanan na walang iba kundi si Haring Saul. Kaya maaari ito pong ating pong Panginoon, nakita po yung puso ni Haring David. Na kung ating pong titingnan yung kasaysayan, nung siya malapit na kung saan ay itatanghal na siya bilang isang hari, pero yung pong, kung saan yung pong mga tao na itinataas lagi si Haring David dahil natalo niya si Goliath. Marami na kung saan ay nagpupuri, marami na sumisigaw na dapat si Haring David na ang kung saan ay itayong hari. Pero ito po hindi agad na pangyari dahil meron po na kung saan itinayo na walang iba kundi si Haring Saul. At ito po si Haring Saul ay nagkaroon po ng kung saan galit kay Haring David. Kaya maaari po itong si Haring David nakita ng Panginoon ng puso niya. Na kung saan doon po sa kuweba, nung malapit na kung saan ay pwedeng patayin ni Haring David, si Haring Saul, pero hindi niya ginawa ito. Nakita ng Panginoon yung puso niya, pwede siyang gumantay kasi ipinapapatay siya samantalang siya na nga ang nagtanggol. Amen. Nakipaglaban siya kay Goliath, napatay niya si Goliath. Dahil kung hindi mapapatay si Goliath, parurusahan, aalipinin ang mga Israelita. At sobra pang nilalait nito si Goliath ang mga Israelita. Pero sa kabila po ng lahat, na ginawa po na kung saan ni Haring David, yung sumunod at ibinuwis ang kanya pong buhay, napagtangkang pa ang kanyang buhay. Pero ipinakita ni Haring David na talagang siya may pusong malinis. Glory to God. Na dapat na kung saan mapapatay niya si Haring Saul pero hindi niya ito ginawa. Ano po yung pong naging panuntunan ni David? Yung anointed one, hindi mo dapat itong salingin. Ano sabi niya? Hindi kita pwedeng patayin, Haring Saul. Eto yung laylayan ng damit mo. Pwede na kitang patayin dahil ang aking nasa isip dahil ikaw ay hari. Hindi kita pwedeng galawin. So ibig sabihin, nakita ng Panginoon yung puso ni Haring David. At may mga senaryo pa na kung saan noon siya ay ginawa niya na itong si Bathsheba na pinilit niya na kung saan ay makuha kay Urias na akala niya nalilihim ito sa mga tao pero nung dumating ang isang propeta Nathan, inilantad siya. Pero alam niyo, dahil yung puso niya ay malinis, hindi niya hinangad na kung saan na maparangal pa rin siya, kundi ang sinabi niya, handa ako na tumanggap ng kabayaran sa aking kasalanan. Kaya minsan makikita po natin dito, yung puso ng tao, totoo, ang Diyos ang nakakakita. Dahil nung siya, bago siya piliin ng ating pong Panginoon, nung si Propeta Samuel ay pumunta sa tahanan ni Jesse, ipinakita yung makikisig, glory to God, ipinakita yung matipunong katawan ng mga anak ni Jesse. Pero ang sabi ng ating Panginoon, wala dito ang magiging hari. Wala dito yung pinipili ng ating Panginoon. Meron pang isang anak yan, ipatawag mo. Dahil ang pananaw ng mga tao, ang pananaw na kung saan ni Samuel, ang makikisig, matipuno, malalaki, malalakas, glory to God, yun ang magiging hari. Pero ang sinabi ng ating Panginoon, hindi ako tumitingin sa panlabas na kaanyuan. Ang tinitingnan ko ay ang puso.
So, ibig sabihin din natin makikita na talagang itong si Haring David, hindi pa siya nagiging hari, meron siyang pusong malinis. Amen? Dan maliit siya. Kaya nga ang tawag sa kanya ay kutong lupa. Sino ba tong kutong lupang ito? Nalalabang kay Gulayat. Pero dahil ang Panginoon, ang kanyang kakampi, pinagtagumpay siya ng ating pong Panginoon. Amen? Kaya talagang totoo na doon pa lamang sa awitin, walang imposible sa Diyos. Amen? Miski siya'y maliit, pero napagtagumpayan si Gulayat. Bakit? Binigyan siya ng Panginoon ng wisdom. Glory to God. Na sa pamamagitan ng bato, glory to God, na inilagay sa isang isling, ito ang nakapatay kay Gulayat. Amen? At nagtagumpay ang bansang Israel. Kaya kung atin pong makikita, yung pong papurit pasalamat ni Haring David, ito po'y nakakaabot sa atin pong Panginoon. Kaya kung atin pong uunti-untiin, bubulay-bulayin, ito po na kung saan awit 103, makikita po natin kung paano ang Diyos ay kumikilos sa ating pong buhay. Kung paano sa pamamagitan ng pagsamba, sa pamamagitan ng pagpupuri, na ipaaabot yung damdamin po natin sa Panginoon. Amen? Kaya makikita po natin ating pong simulaan ang awit 103 verse 1. Amen? Glory to God. Si Yahweh ay papurihan, o aking kaluluwa, at lahat ng nasa akin magsipagpuri sa Kanya. Purihin mo sa tuwina ang banal na ngalan niya. So kung atin pong makikita, dito po ipinauunawa po ni Haring David, sa tuwina ay atin pong pupurihin ang ating pong Panginoon. Si Yahweh papurihan, purihin mo o aking kaluluwa. So ibig sabihin, kapag tayo po ay nagpupuri sa ating pong Panginoon, kapag tayo po ay sumasamba sa ating pong Panginoon, wala po ito na kung saan ay hadlang ang ating pong espiritu kaluluwa. Amen? Sabi ko, ano po dito, glory, purihin mo sa tuwina, glory to God. So ibig sabihin, ipinakikita po rito, purihin mo sa tuwina ang banal na ngalan niya. So may kasama dito, yung banal na ngalan ng ating pong Panginoon, lagi po natin pupurihin. Amen. Meron po ba kayong alam na pangalan ng ating pong Panginoon? Lagi po natin itong isasama sa panalangin. Kung naaalala mo na, ang ating Panginoon, siya yung ating Jehovah Rapha, sambay mo ang ating Panginoon. Glory to God. Kung ating pong naaalala na sa iyo ating Jehovah Jireh, pasalamatan mo, Lord, ikaw po ang aming Jehovah Jireh. Ikaw po nagtutustos ng lahat ng aming pong pangangailangan. Napakabuti mo, Panginoon. Espiritual, ikaw ang nagbibigay sa amin. Pinansyal, ikaw ang nagtutustos. Mga material, glory to God. Lahat ng ating pangangailangan, kayang ibigay ng ating pong Panginoon kung sasambahin natin ang ating pong Panginoon. Sambahin natin sa tuwina ang pangalan po ng ating pong Panginoon. Isama mo yan sa kung saan sa pagpupuri mo sa umaga. Sapagkat kung atin po makikita yung model prayer, Ama namin na nasa langit, sambahin ang pangalan mo. Masunod ang kalooban mo dito sa lupa tulad ng nasa langit. So ibig sabihin, ipinauunawa ng ating pong Panginoon sa ating pong pagpupuri sa ating pong Panginoon kasama ang pagsamba sa kanyang pangalan. Lagi natin bibigkasin ang pangalan ng ating pong Panginoon. Lord God, ikaw po ang aming pong Jehovah Nisi. Ikaw ang aming banner. Ikaw ang aming watawat. Kami nagtatagumpay dahil sa iyo, Panginoon. Lahat ng problema ang aming pong pinagdadaanan, Lord, dahil ikaw ang aming pong watawat, kaya kami nagtatagumpay. Papuri sa kanyang pangalan. Kung ating pong naaalala na kung saan ay ako po'y nagbigay ng mga pangalan dito ng ating pong Panginoon, gawain natin ito. Wag po natin ito na kung saan ay liliktaan. Dahil dito pa lamang sinasabi ng sa tuwina ang banal na ngalan niya. Ibig sabihin, kada maaalala mo. Kada maaalala po natin ang ating pong Panginoon, lagi po nating sabihin, lagi natin sambitlain, lagi po nating itanghal ang pangalan ng ating pong Panginoon. Praise God, hallelujah. So makikita po natin dito, yung po mga supporting verse na kung saan ay
akin pong nakalap. Ano po ang sabi sa aklat po ng awit 28 verse 6? Glory to God. Hallelujah. Si Yahweh ay dapat purihin. Dininig niya ang aking mga daing. So ibig sabihin, sa pagkaumaga, anuman yung ating pong mga answered prayer, purihin mo ang ating Panginoon. Bakit mo pupurihin ang ating pong Panginoon? Dininig niya ang aking mga daing. So ibig sabihin, nagagawa po ito ni David na purihin ang Panginoon sapagkat lagi po siyang answered prayer. Kaya kung tayo po yung answered prayer, purihin mo ang ating Panginoon. Lord, salamat po, dininig mo ang aking panalangin. Salamat, naranasan ko yung katugunan mo sa aming pong pangangailangan. Purihin mo ang ating pong Panginoon. Sa bawat makararanas po tayo na kung saan ay katugunan ng ating pong Panginoon, purihin lagi natin ang ating pong Panginoon. Huwag po tayo na kung saan ay babaliwalain. Huwag natin na kung saan ibabaliwalain yung mga katugunan sa atin ng ating pong Panginoon. Sapagkat ito ang hinihintay ng ating pong Panginoon. Nakabenta ka ng bahay at lupa. Lord, salamat. Matagal ko itong hiningi sa iyo. Purihin ka, O Yahweh. Totoo na ikaw ang aming Diyos na dumidinig sa aming mga panalangin. Amen. Praise God. Kaya po ang ating pong pinauunawa dito ng ating pong Panginoon, sa bawat katagumpayan, purihin mo ang ating Panginoon. Amen. Ano po sabi niya sa awit 104 verse 1? Glory to God. Purihin mo si Yahweh o aking kaluluwa. Ikaw Yahweh na aking Diyos, kay dakila mo talaga. Karangal at kamahalan, lubos na daramtang ka. Amen. Di ba napakasarap magpuri sa ating Panginoon? Pati yung ating kaluluwa, utusan natin na magpuri sa Kanya. Glory to God. Ibig sabihin sa pagpupuri natin sa ating pong Panginoon, kinakailangan yung ating buong katawan nagpupuri sa ating pong Diyos. Itaatas natin ang ating pong kamay. Glory to God. At makikita po natin, lalo po nating mararanasan yung kabutihan ng ating pong Panginoon. Glory to God. Kaya sa pagpupuri mo, itaas mo ang iyong kamay. Ibig sabihin, yung buong katawan mo, buong kaluluwa mo, purihin natin ang ating pong Panginoon. Amen? Dahil ang ating pong Panginoon ay dakila. Kapag sinabing dakila, ibig sabihin kamangha-mangha ang kanyang mga gawa. Kaya sa bawat mararanasan po natin ito, glory to God, nagbabalik tayo ng papurit pasalamat sa ating pong Panginoon. Amen po. Karangal at kamahalan, lubos na nadaramtan ka. Amen. Di ba napakabuti po ng ating pong Panginoon? Next po, glory to God. Hallelujah. Hallelujah. Awit 30 verse 4. Purihin si Yahweh, siya'y inyong awitan ninyong bayang hinirang. Siya ay pasalamatan, pasalamatan ninyo ang banal niyang pangalan. Amen. So makikita po natin dito, dahil tayo hinirang ng ating pong Panginoon, ibalik natin ang papurit pasalamat. At ano sabi ito? Awitan ninyong bayang hinirang. Siya ay pasalamatan, pasalamatan ninyo ang banal niyang pangalan. Ito na naman yung banal na pangalan. So ibig sabihin, kada po tayo nagpapasalamat, kada tayo nagpupuri, pasalamatan natin ang kanyang pangalan. Kung narinig mo, siya yung ating Jehovah Rohi, siya yung mabuting pastor, purihin mo, bigkasin mo. Panginoon, ikaw ang aming mabuting pastor. Ang mabuting pastor, hindi kami pinagkukulang. Amen. Kung maunawaan mo na siya yung ating Jehovah Shammah, lagi nating alalahanin yung kanyang mga salita. Yung sinabi sa aklat ng Deuteronomy 31, verse 8. Glory to God. At makikita mo, ano man ang pinagdadaanan mo, magtatagumpay ka. Bakit? Aalalahanin mo ang Diyos na kung saan bago pa dumating ang ating problema, siya'y nauuna na po sa atin. The Lord is before us. He is with us. He never leave us nor forsaken us. Kaya anuman ang ating pong pinagdadaanan, ito man ay problema sa pananalapi, meron tayong transaksyon na kung saan ay parang ang hirap i-close. Meron tayo na kung saan ay pinagdadaanan na karamdaman, pinagdadaanan tayo kaguluhan sa ating pong pamilya. Alalahanin mo ang sinabi ng ating pong Panginoon. Glory to God. Dahil tayo, bilang tayo po ay kung saan ay hinirang, tayo pong lahat ay dadaan sa iba't ibang uri ng problema sa ating pong buhay. Amen? Dahil kapag tayo po'y tinawag at maaari ito po'y nararanasan nyo,
Noong kayo makakilala sa ating pong Panginoon, saka tayo dumadaan sa iba't ibang uri ng problema. Bakit po? Hiniran tayo. Pinili tayo ng ating pong Panginoon. Glory to God. Dahil yung pagkakapili sa atin, may nakitang kakaiba sa ating pong puso. At kaya tayo pipinili, ibig sabihin, gagamitin tayo ng ating pong Panginoon. Kaya tayo pinili ng ating pong Panginoon, ibig sabihin, hindi siya tumingin sa panlabas nating kaanyuan, kundi ang tininyaya ang ating pong mga puso. Amen? Kaya makikita po natin dito, yung lahat ng ginawa ng ating pong Panginoon sa ating buhay, lagi po nating aalalahanin. Huwag natin pong kaliliktaan yung kanya pong mabubuting ginawa sa ating pong buhay. Lagi po tayong magpasalamat. Naglalakad ka, naglalaba ka, pasalamatan mo, Lord, salamat sa kalakasan. Lord, salamat, meron ka na kung saan nakalaan sa aking magandang pagpapala. Lord, salamat sa panibagong buhay. Nagising po ako malakas, Lord, salamat. Alam niyo kung magiging buhay po natin, yung laging pasalamat sa ating pong Panginoon. Lagi ko po itong naaalala. Sa pagkatotoo, ang Diyos kayang ibigay lahat ng ating pong pangangailangan. Kung makikita lamang ng Panginoon yung ating puso, na kung paano tayo dumudulog, nagpapasalamat, dinadakila po natin, niluluwalhati ang ating pong Panginoon. Amen? Glory to God. At ang sabi niya po sa aklat po ng Deuteronomy 8, glory to God, verse 12 to 14. Kung kayo namumuhay, kung kayo namumuhay na ng sagana, nakatira na sa magandang bahay, praise God, 13, at marami ng alagang hayop at marami ng naipong pilak at ginto. Glory to God. 14. Huwag kayong magmamalaki. Praise God. Huwag niyong kalilimutan si Yahweh na nagpalaya sa inyo mula sa pagkakaalipin sa bansang Ehipto. Ano pong ipinauunawa dito? Nagpapaalala po ang ating pong Panginoon. Na dito po pinauunawa na tayo pong lahat ay nakalaan sa pinagpalang buhay. Amen. Ipinauunawa ng ating pong Panginoon kung tayo ay payayamanin na ng ating Panginoon, nagkaroon na tayo ng magandang tahanan, nagkaroon na tayo ng malawak na hayupan, magkaroon na tayo na kung saan ay pinagpalang buhay, na kung saan ay marami na tayong mga pilak, ginto. Ano ang sabi ng Panginoon? Huwag niyong kalilimutan si Yahweh na nagpala sa inyo. So ibig sabihin, kaya ito ipinauunawa ng ating pong Panginoon, tayong lahat na naririto, makararanas na ng pinagpalang buhay. Amen. Kasi nagpapaalala na ang ating pong Panginoon. Huwag daw natin kalilimutan ang ating pong Panginoon nagpalaya sa atin. Dahil ang ating pong bansa o ang ating pong mga kapatid na mga Israelita, ipinapaalala ng ating Panginoon kung paano sila pinalaya sa pagkakaalipin. At maaari kung tayo may nakaranas na dati, alipin po tayo ng utang, alipin ng karamdaman, alipin ng kaguluhan, alipin ng iba't ibang uri na ikay inaalipusta. Pero nagpapalaala ang Panginoon, palalayain tayo ng ating pong Panginoon. Hindi tayo mananatili sa baba. Dahil sabi ng ating pong Panginoon, ang nagpapakababay itinataas, pero ang nagpapakataas ibinababa. Kaya kinakailangan alalahan ito, huwag natin kalilimutan ang ating Panginoon na nagpala. Baka pag ikay pinayaman na ng ating Panginoon, hindi mo na magawang makasambat makapagpuri sa Kanya. Malimutan mo na yung nagpala sa iyo at masasabi mo, lakas ko yan. Dahil matalino ako. Dahil ako'y nakatanggap na mataas na karangalan, kaya ako'y matagumpay. Ito'y pinapaalala ng ating pong Panginoon upang hindi po natin malimutan na ang Panginoon ang nagpala. At naalala ko po yan dahil ako po tinuruan po ng ating pong Panginoon. Dahil sabi ko nga po talagang totoo ang ating Diyos. Talagang siya po'y nagpapaalala. Noong pong ako kasiglahan ng aking pong katawan at ako'y kumbaga sa nakapundar po kami ng bahay at lupa doon po sa Santa Rosa de Lima. Dahil malaki po ang lupa, maganda ang lugar, marami nagtataka. Bakit po kami nakapundar doon ng bahay at lupa? Dahil noong panahong yon, kumbaga parang ang hirap ng buhay, para bang ang hirap makapundar ng bahay at lupa sa mga subdivision. Doon sa aming pong lugar, kumbaga sa parang ako po ay
pangatlo lamang sa nakukuha dahil yung pong subdivision ay bago pong bukas. Alam niyo, ako po ay itinuwid ng Panginoon dahil ang yabang ko noon. Paano ka nakapundar ng bahay at lupa dyan? Abe, bakit? Ang sipag-sipag ko. Nag-arasyon ako sa kampo. Nagtitinda ako sa Cavite. Nagtitinda pa ako sa Santa Rosa. Alam niyo, kayabangan pala yon. Na ang akala ko, kaya ako'y nakapundar dahil sa lakas, dahil sa sipag, dahil sa talino. Praise God. So, ibig sabihin talaga ng ating pong Panginoon, ayaw niya na tayo nagyayabang. Naalala ko pati si Haring Hezekiah. Doon sa aklat po ng Second Chronicles. Na dito ipinakita yung si Haring Hezekiah, siya ay pinagaling ng ating alam po natin na kasaysayan po ni Haring Hezekiah. Si Haring Hezekiah, siya ay kinausap ni Propeta Isaiah. At sinabi, Haring Hezekiah, ikaw ay mamamatay na sa iyong karamdaman. Ang ginawa ni Haring Hezekiah, siya po'y nanalangin ng taimtim, lumuluha, nakaharap sa dinding. Panginoon, alam mo ang aking ginawa. Lumakad ako ng matuwid sa iyo. Dahil yung sinabi ng Panginoon na mamamatay ka na. Siyempre, kung ba pagsabihan, sabihin kay Sister Jocelyn, Jocelyn, magbuhat ngayon, kausapin mo na ang sambayan mo, mamamatay ka na sa iyong pinagdadaanan. Maaaray, luluhod na si Sister Jocelyn. At magsasabi, Panginoon, lagi nga ako nasa revival. Panginoon, pag araw ng linggo, nagsisilbi kami mag-asawa sa iyo. Pag araw ng Biyernes, lahat ng aking anak nasa sa iyo. Bakit mo kukunin ang buhay ko? Pero dumating ang time, ang sabi ng Panginoon, Isaiah, bumalik ka kay Haring Hezekiah. Sabihin mo, dadagdagan ko pa ng 15 taon ang buhay. So, ibig sabihin, in-spare ng Panginoon ang kanyang buhay. Pero itong si Haring Hezekiah, hindi niya tinanaw ng utang na loob to sa ating pong Panginoon. Kaya ang ating pong Panginoon, galit siya sa hindi marunong magpasalamat sa ating Panginoon. Ang ating Panginoon, galit siya sa mga taong hambog. Kaya pala sinabi doon sa aklat po ng James 4, verse 6, ang ating pong Panginoon ay mahabagin, pero siya ay napopuot sa mga hambog. Napopuot ang ating pong Panginoon sa mayayabang, na kapag pinagpala, hindi na marunong magpasalamat sa ating Panginoon at nagmamalaki pa. So sa akin pong buhay, akin po ipagpapatuloy yung pong akin pong patotoo. So dumating po ang time, ang yabang ko, glory to God. Paano nakapagpapaaral ng anak? Ang daming anak, nawala ng trabaho ang asawa. Bakit tuloy ang pag-aaral ng kanyang mga anak? Pero hindi nalalaman ng mga tao na meron pala akong labanan. Dumating ang time, nabenta namin yung bahay at lupa. At nung mabenta po yung bahay at lupa, nung kami umalis doon sa aming puntahanan, naghakot po kami at kinaumagahan, ako po'y pumunta roon. Dumapa po ako sa Panginoon. Talagang ako po'y dumapa, umiyak ako dahil ang aking mga anak hindi pa sumama sa amin sa paglipat. At doon po sa pagdapa ko po sa Panginoon, doon ko po narinig ang tinig ng Panginoon. Talagang sobra po na kung saan ay sakit. Sobra po na kung saan parang dustan-dusta ka. Na kung saan pinag-uusapan ka ng mga tao, kapitbahay mo, kung saan ang dami mong, kung saan yung mga alipusta. Glory to God. Nung ako po'y dumapa, nagpuri po ko sa ating Panginoon. Doon ko po narinig ang tinig ng ating Panginoon dahil mayabang ka, hambog ka, inaangkin mo na ito'y dahil sa lakas mo, dahil sa talino mo, kaya ito'y binawi ko sa iyo. Amen. Yung pala yung nais ng ating pong Panginoon, na kapag ikay pinagpala, wag mong kalilimutan, ito'y galing kay Yahweh. Ang Diyos ang nagpala. Ang Diyos ang nagbigay ng talento. Yan ang nais ng ating pong Panginoon. Laging ibabalik sa Panginoon, papurit pa, salamat. Praise God. Kaya nung ito po ay akin pong marinig yung tinig sa Panginoon, abot po ang akin pong luha. Nakadapa po ako. At sabi ko, Lord, patawad. Patawad, Panginoon, dahil ako po'y naging hambog. Patawad po, Panginoon, dahil hindi ko po kinilalang dahil sa iyong lakas. Dahil sa iyong kapangyarihan, kaya kami nagkaroon ng ganitong pong pagkapala. Kaya, nung ito po'y akin pong may surrender sa ating pong Panginoon, yun pala po ang gusto ng ating pong Panginoon. Yun tayo po'y totally surrendered.
Dahil napakahirap po na kung saan yung nasa iyo na babawiin pa. Ang daming papatayin sa iyo. Papatayin ang laman mo, patitigisin ang mukha mo, patatatagin ka. Pero kapag tinanggap mo ang lahat ng iyan, pwedeng doble-doblehin ng Panginoon. Pwedeng ibalik ng ating pong Panginoon. Pwedeng 1, 2, 3, at hindi lamang bahay ang ibabalik sa iyo. Pagpapala pa, glory to God, amen. Ang mga anak mo, ang lahi mo, pagpapalain ng ating pong Panginoon. Bakit? Nagpakumbaba ka sa ating Panginoon. Amen. At hindi lamang 1 ang ibinalik ng ating pong Panginoon. Sapagkat nakita ng ating pong Panginoon na kung paano tayo nagpakumbaba, ang Diyos unti-unting gagawa at kikilos upang iparana sa iyo ang pinagpalang buhay. Amen? At minsan ako po kami mag-asawa, pagka po kami magkaharap, kami po'y nagkukwentuhan dahil sa tindi ng aming pong pinagdaanan. At ito po pala yung paraan at nakita ng ating pong Panginoon. Sa kabila ng lahat na aking naranasan to, hindi po napigil ang aking pagpupurit pagsamba sa ating Panginoon. Hindi po ito naging hadlang yung po mga problema para ako'y malugmok, kundi tuloy sa gawain, tuloy sa ipinagagawa ng ating Panginoon, tuloy sa pagpupuri, tuloy sa pagsamba, tuloy sa mga Bible study, tuloy sa gawain ng ating pong Panginoon. Bakit? Sapagkat nakita ng ating pong Panginoon, hindi pala ito magiging hadlang para tumigil sa gawain ng ating pong Panginoon. Bagkos, patuloy pa na nagpuri, patuloy pa sumamba sa ating Panginoon, at patuloy na humingi ng kalakasan upang maranasan ang muling pagkapala ng ating pong Panginoon. Kaya ito po yung naranasan po ni Haring Hezekiah, na kung saan sa kanyang pong paghahambog, kinuha ang buhay niya. Pero binigyan pa siya ng tsansa ng ating pong Panginoon. At kaya makikita po natin dito, kaya napakahalaga po talaga na tayo po ay nagbabasa ng Biblia. Kaya nung maunawaan ko, nung ipakita sa akin ng ating Panginoon, ito po'y naranasan ko noong kami po ay umalis na doon po sa tahanan. Dahil pinahahanap na po kami ng aming matitirahan, pinaalis na po kami sa bahay. Ang sabi ng aking Panginoon sa aklat po ng Isaiah 43, kaya ito po ay hindi ko po ito nalilimutan. Yung Isaiah 43 na ito po yung pong ipinaunawa sa akin ng ating pong Panginoon, glory to God. Na kung saan na dito po ipinakita niya dahil siya po ang tumawag sa akin, siya po ang pumili po sa akin, glory to God. Dito ko po naunawaan na kapag pala tayo pinili ng ating pong Panginoon, glory to God, mararanasan po na. Sister Aren, pakiano nga po yung Isaiah 43, naandyan po yan sa akin pong Isaiah 43, glory to God. Ito po'y nauna na, glory to God. Na dito ko po naunawaan na kapag tayo po ay tinawag at pinili ng ating pong Panginoon, dadaan tayo sa pagsubok. Pero magtatagumpay po tayo. Amen. Glory to God. Hallelujah. Ang sabi niya sa aklat po ng Isaiah, akin na pong babasahin, glory to God, na dito po ipinaunawa po dito na talagang totoo kapag tayo po ay tinawag at pinili ng ating pong Panginoon, hindi pwedeng hindi po tayo i-comfort ng ating pong Panginoon. Ang sabi niya po rito, ngunit ngayon ganito ang sabi ng Panginoon na lumalang sa iyo, O Jacob, at nagaanyo sa iyo, O Israel. Ikaw ay huwag matakot, glory to God, hallelujah. Ikaw ay huwag matakot, hallelujah. Tinubos kita, tinawag kita sa iyong pangalan, ikaw ay akin. Kaya nung maunawaan ko po ito, glory to God, yung sinabi sa aklat po ng Isaiah, ako po ay lumakas at sumigla. Amen? Dahil totoo po may pagkakatawag tayo lahat sa ating pong Panginoon. Ano po sabi to? Palta mo yung Israel kung ano pangalan mo. Sabihin mo, Grace, ito ang sinasabi ni Yahweh na lumikha sa'yo. Huwag kang matatakot sapagkat ililigtas kita. Tinawag kita sa iyong pangalan. Amen. Ikaw ay akin. Kaya lagi po ito i-claim sa ating pong Panginoon upang anuman ang ating pong pinagdadaanan, alam po natin na may pagkakatawag sa atin ng ating pong Panginoon upang tayo ay maging matatag, maging malakas, sapagkat alam natin, kakampi natin ang ating pong Panginoon.
Amen. Kaya yan po yung nais po ng ating pong Panginoon. Huwag po tayo mapipigilan dahil sa pagsubok. Kapag dumadaan po tayo sa pagsubok, lalo po nating habaan ng pagpupuri at pagsamba sa ating pong Panginoon. Amen. Kaya makikita po natin dito, ang Diyos ay nagpapaalala sa atin. At ano po sabi niya sa Deuteronomy 8 verse 18, glory to God, hallelujah. Na dito po ipinakikita po ng ating pong Panginoon. Paalala po itong muli ng ating pong Panginoon. Subalit alalahanin ninyong si Yahweh na inyong Diyos, ang nagbibigay sa inyo ng lakas upang yumaman kayo. Ginagawa niya ito bilang pagtupad niya sa kanyang pangako sa iyong mga ninuno. So ibig sabihin, doon pa pala sa ating kanununuan, nangako na ang ating pong Panginoon. Sino ba yung ating kinikilalang ating pong kanununuan? Walang iba kundi si Abraham. Tayo pong lahat ay lahi ni Abraham. Tayo pong lahat ay tinawag at pinili para po tayo'y pagpalain. Kaya kung ito po'y ating pong mauunawaan, kaya ang Panginoon nagbibigay po sa atin po ng babala upang hindi po tayo manakawan. Upang tayo po ay maging totoo na pinili tinawag ng ating pong Panginoon. Lagay po nating aalalahanin, hindi po nagkamali ang Panginoon sa pagkakapili po sa atin. Amen? Tayo po'y pinili, meron po siyang magandang disenyo sa ating pong buhay. Amen? Ano po sabi po sa aklat po ng Awit 103 verse 2? Hallelujah. Si Yahweh papurihan o aking kaluluwa at huwag mong kaliligtaang mabuti niyang gawa. So ibig sabihin, kapag tayo pinagpupuri sa ating pong Panginoon, huwag nating kalilimutan ano ba ginawa sa ng Panginoon. Ano ba yung buhay mo nun dati? Ano ba yun na kung saan bago ka tawagin ng ating pong Panginoon, ano ba yung mga pinagdadaanan? Dahil ako po'y naniniwala dito po sa ating pong lahat. Bago po tayo tinawag ng ating pong Panginoon, meron po tayong mga pinagdadaanan. Bago po tayo na kung saan nakakilala sa ating pong Panginoon, marami tayo na kung saan ay mga katanungan sa ating pong buhay. Marami po tayong hinahanap sa ating pong Panginoon. Maliban na lamang doon sa mga maliliit pa o ipinanganak na may mga pagkakakilala na, yung kanilang mga magulang ay may mga pagkakakilala na sa Panginoon. Pero sa kabila ng lahat, miski pa sabihin na ang ating pong mga magulang ay nakakilala na sa ating pong Panginoon, mga born again na, pero minsan may tumatagilit pa. Pero ito'y kaparaan na ng ating pong Panginoon para po tayo ay madala sa isa pong pinagpalang buhay. Kaya dito po ipinauunawa, glory to God. Huwag mong kaliligtaan mabubuti niyang gawa. Huwag nating kaliligtaan ito. Miski maliliit na ating natanggap sa Panginoon. Miski na kung saan ay maliit na halaga na ating pong nahawakan, nabigyan tayo na kung sa isang maliit na tahanan, nabigyan tayo na kung saan yung mga gamit na kung saan second hand, atin po itong ipagpasalamat sa ating pong Panginoon. Amen. Kapag nakita po ng ating pong Panginoon sa maliliit na halaga, sa mga kung saan yung mga simpleng gamit, sa mga kasuotan na kung saan ay mga second hand o di kay ukay-ukay, pasalamatan mo ang ating Panginoon. Darating ang isang araw, mga branded na ang isusuot mo dahil nakita ng Panginoon sa maliit, sa pangit, ikaw ay marunong magpuri, magpasalamat sa ating pong Panginoon. Amen. Glory to God. Huwag nating kalilimutan ang kanya pong mabubuting gawa. Amen. Ano po sabi niya, glory to God, sa awit 106 verse 1. Hallelujah. Purihin si Yahweh, pasalamatan niya sa kanyang kabutihan. Pag-ibig niya ay tunay, laging tapat kailanman. Amen. Purihin si Yahweh, pasalamatan siya sa kanyang kabutihan. Bakit po? Ang pag-ibig niya ay tunay, laging tapat kailanman. Kailan kaya naging hindi tapat sa atin ang ating pong Panginoon? Maaaring tayo hindi po tayo naging tapat. Maaari may mga pagkakataon na tayo po'y medyo tumatagilid ng konti. Pero ang ating pong Panginoon, tapat siya magpakailanman. Miski pa sabihin tayo po ay nagsinungaling, minsan tayo po ay a-attend ang araw ng linggo, minsan isang linggo, wala. Pero kapag ikay tumawag ang Panginoon, lagi po siyang handang tumugon. Bakit po? Sapagkat siya'y laging tapat kailanman.
Amen. Tayo po ay nagkukulang. Tayo po ay minsan dumarating sa tayo po ay nagiging tikumampalad. Pero ang ating Panginoon, patuloy pa rin tayong binibigyan ng tsansa para muli na tayo'y pagpalain ng ating pong Panginoon. Na minsan tayo kinakapos, glory to God. Pero ang ating Panginoon, kapag ikay lumapit sa Kanya, ibubuhos sa Kanya ang masaganang pagpapala. Amen. Praise God. Hallelujah. Ganyang kabuti po ang ating pong Panginoon. Hallelujah. So dito po sa pagpupuri po natin po sa aklat po ng awit, 106 verse 1. Magpasalamat tayo dahil ang ating Diyos ay mabuti. Glory to God. At ang kanyang pag-ibig ay tunay. Laging tapat siya kailanman. Kaya kapag maalala po natin ang awit 106, makikita mo yung puso mo galak na galak. Sapagkat kailanman ang ating Diyos, hindi po siya nagbago po sa atin. Amen po. Ano po sabi po sa aklat po ng awit 103? Tama ba yung relo? Praise God. Mag-aalas 3 na agad. Mag-aalas 12 na. Amen. Awit 103. Glory to God. Ang lahat kong kasalanan ay siya ang nagpapatawad at anumang sakit, ginagamot niyang lahat. So di ba napakasarap kapag maalala natin ang dami nating kasalanan pero tayo pinatawad ng ating pong Panginoon. Ang layunin pala ng ating Panginoon, kaya tayo po idinadaan sa karamdaman para po tayo magpakumbaba, humingi ng tawad, glory to God. At ang pangako ng ating Panginoon, lahat ng ating sakit, siya ang gumagamot. Siya ang nagpapagaling. Kaya anuman ang ating pong pinagdadaanan, gamit yan ng Panginoon para lamang tayo magpakumbaba sa ating pong Panginoon. Amen. Praise God. Hallelujah. Kaya lagi po natin pangahawakan ang pangako ng ating pong Panginoon. Glory to God. Ano sabi niya sa Exodus 15 verse 26? Hallelujah. Na talagang totoo, laging pagsunod ang nais ng ating pong Panginoon. Ang sabi niya, kung ako'y buong puso niyong susundin, kung gagawin niyo ang matuwid at susundin ang aking kautusan, ang mga tuntuning hindi ko ipararanas sa inyo, ang alinmang mga sakit na ipinadala ko sa Ehipto, akong si Yahweh ang inyong manggagamot. So ibig sabihin, ipinakikita po dito, kung susundin natin ang ating Panginoon, lahat ng kanyang ipinag-uutos, hindi tayo padadala ng salot. Bakit? Sapagkat siya ang ating manggagamot. Amen? Ang ating pong Panginoon ang magpapagaling po sa atin. Kaya kinakailangan sundin natin. Kaya kung tayo po'y dumadaan po sa karamdaman, ludan tayo sa Panginoon. Lord, maaring may kulang sa akin. Pero ipaunawa niyo po ito sa akin. Ano po sabi sa aklat po ng Colossus 3:13? Glory to God. Dito po ipinakikita po, magpasensya kayo sa isa't isa. Kung may hinanakit kayo, kanginuman, magpatawad kayo, gaya ng pagpapatawad sa inyo ng Panginoon. So, ibig sabihin, glory to God, kasalanan natin, hindi tayo magpatawad. Dahil ano sabi niya? Kasalanan natin, pinatawad niyang lahat. Kaya kung lahat ng ating pong kasalanan ay pinatawad, bakit hindi ka magpapatawad? Bakit hindi ka magpapasensya sa mga kapatid mong makukulit? Diba? Minsan meron po tayong mga kapatiran dito na kung saan ay maaaring bunga pa ng kababawan, mga bata pa sa pananampalataya, o minsan may pinagdadaanan. Kaya kinakailangan pagpasensya natin. Lalo't pag kami mga edad na hindi na makalakad-lakad. Amen? So ibig sabihin, ipinauunawa dito ni Apostol Pablo na kinakailangan tayo po'y magpasensyahan. Magpasensya kayo sa isa't isa. Kung may hinanakit kayo kanino man, magpatawad kayo. Gaya ng pagkapatawad sa inyo ng Panginoon. Baka meron pa ditong may hinanakit. Baka meron ditong hindi pa makapagpatawad. Hindi pa makalimot sa mga nakaraan. Praise God. Kaya dito po ipinakikita po rito sa aklat po ng Colossus, kinakailangan magpasensyahan tayo. Amen. Dahil hindi po pare-pareho ang antas ng pananampalataya. Hindi pare-pareho ang atin po na kung saan ay kinalakihan. Pero kung tayo po bilang magkakapatid sa pananampalataya at magpapasensyahan, ibig sabihin, mararanasan po natin yung kagalingan. Nagpatawad tayo dahil pinatawad tayo ng ating pong Panginoon. Amen. Praise God. Hallelujah. O next po, glory to God. 1 Peter 2:24. Hallelujah.
Sa kanyang pagkamatay sa krus, pinasan niya ang ating mga kasalanan upang tayo mamatay na sa kasalanan at mamuhay ng ayon sa kalooban ng Diyos. Sa pamamagitan ng kanyang mga sugat, kayo pinagaling. Amen? So, ibig sabihin, ating alalahanin ang ating pong Panginoon, dala-dala niya sa krus ng Kalbaryo ang ating mga kasalanan. Dinala na ng ating pong Panginoon ang ating pong mga kasalanan at siya'y namatay dahil sa ating mga kasalanan upang tayo po ay makalaya na sa kasalanan at makapamuhay tayo ayon sa kalooban ng ating pong Panginoon. At mararanasan po natin yung kanyang pangako sa pamamagitan ng kanyang mga sugat, kayo pinagaling. Lagi may pangako po ang ating pong Panginoon. Glory to God. Sapagkat bakit po lagi pinaunawa ng ating pong Panginoon? Gusto ng ating pong Panginoon tayo po'y makalaya. Awit 103 verse 4. Hallelujah. Sa bingit ng kamatayan, ako'y inililigtas at pinagpapala ako sa pag-ibig niya't habag. Bakit hindi mo pupurihin ng Panginoon? Isang beses, inatake ka, ngayon nakarecover ka. Isang beses, glory to God, nakaranas ka ng matinding karamdaman, sumakit ang iyong tiyan, pinagaling ka ng ating Panginoon. Tayo, hindi tayo karapat-dapat, pero tayo pinili ng ating pong Panginoon. Bakit? Dahil sa kanyang habag. Amen? Dahil sa kanyang habag, glory to God, tayo ay pinagpapala ng ating pong Panginoon. Amen? Kaya makikita po natin dito, hindi tayo manghihinayang magpurit sumamba sa ating pong Panginoon. Dahil sa kamatayan tayo inililigtas. Glory to God. At pinagpapala. Amen. Pinagpapala tayo ng ating pong Panginoon sa pag-ibig at habag. Kaya nararanasan natin ang pagkapala sa ating pong buhay. Yan ay bunga ng pag-ibig sa atin ng ating pong Panginoon. Praise God. Hallelujah. Praise the Lord. Awit 34 verse 22. Hallelujah. Mga lingkod niya ay kanyang ililigtas. Sa mga nagpapasakop, siya ang mag-iingat. So, ibig sabihin dito ay pinakikita. Kapag tayo pinagpapasakop sa Panginoon, kapag tayo po ay sumusunod sa ating pong Panginoon, ililigtas tayo ng ating pong Panginoon. Amen? Awit 103 verse 5. Hallelujah. Sa sarili, ang dulot niya ay kasiyahan. Habang buhay, kaya naman ang lakas ko'y lakas ng kabataan. Katulad ng sa agila, ang taglay kong kalakasan. So ipinakikita po rito, kapag tayo po'y lagi nagpupuri, sumasamba sa ating pong Panginoon, ano po ang sasabihin dito? Mampupuno po tayo ng kasiyahan. Kapag lagi po tayo nagpapasalamat, lagi po tayo lumulundag, lagi po tayo nagpupuri sa ating pong Panginoon, tayo po'y magiging saging lakas ng kabataan. Amen? Kapag sinabing saging lakas ng kabataan, nakakalundag, nakakatakbo, glory to God, at iba ang kanyang kalakasan. At ano po ang sabi? Katulad ng isang agila ang taglay kong kalakasan. Alam po natin ang katangian ng isang agila. Ang agila sa panahon ng bagyo, siya po ay lumilipad. Sinusuong niya ang malalakas na hangin, ang malalakas na ulan. At tayo po ikinukumpara sa isang agila. Ibig sabihin, ano man ang ating pong pagdaan ng problema, kayang-kaya nating sumuong. Kayang-kaya natin lumaban sa mga problema. Bakit? Ito'y pangako ng ating pong Panginoon. Amen. Bakit po? Nagagawa natin magpurit sumamba sa ating Panginoon. Kaya kapag ikay lagi nagpupurit sumasamba, magiging katulad ka ng isang agila. Amen. Gaano ang pagsubok, kayang-kaya. Sa pagtaas ng kamay mo, ang pagkapala ay bababa. Sa pagtaas ng kamay mo at pagpupuri sa ating Panginoon, dadaloy ang kalakasan. Amen? Kaya lagi po tayo na magpurit sumamba at ang ating pong kalakasan ay magiging katulad ng kabataan, magiging katulad ng isang agila at ito'y sa pamamagitan ng pagpupuri sa ating pong Panginoon. Amen. Hallelujah. Palakpakan po natin ang ating pong Panginoon. Amen. Awit 90 verse 14. Glory to God. Hallelujah. Hallelujah.
Kung umaga'y ipadama yung wagas na pag-ibig at sa buong buhay namin may galak ang aming awit. Ibig sabihin, pagka umaga, tayo po ay kung saan ipadama natin sa ating Panginoon ang kanyang pag-ibig. At sa ating pong pagpupuri, ating pong iparamdam sa Panginoon na tayo'y galak na galak. Amen. Maaring ito po yung buhay po ni Haring David. Kasi kung atin po maaalala po yung isang istorya na si Haring David, kaya po siya ay kung saan nilait ng kanyang asawa, glory to God. Siya po ay nagpupuri, sa sobra niyang pagpupuri, natanggal na ang kanyang kopa, pati ang kanyang kasuotan. Kaya ang sabi ng kanyang asawa, ano ka ba? Naloloko ka na ba? Pero dahil ang ating pong kapatid na si Haring David ay puspusan sa pagpupuri, kaya ang pagpapala ay pinadaloy sa buhay po ni Haring David. Amen. Kaya lahat ng pagsubok, naramdaman po ni Haring David ang katagumpayan. Amen. Glory to God. At ang sabi po sa aklat po ng 2 Corinthians 4:16. Glory to God. Hallelujah. Kaya't hindi kami nasisiraan ng loob. Kahit na humina ang aming katawan lupa, patuloy naman pinalalakas ang aming espiritu araw-araw. Kaya kapag tayo lagi nagpupuri sa ating pong Panginoon, ano man yung ating pong pinagdadaanan, binibigyan tayo ng lakas ng loob ng ating pong Panginoon. Miski kay may due date na, glory to God, darating na ang cheque, papasok na sa bangko, pero nagagawa mo pa rin magpuri sumamba sa ating pong Panginoon, dadating ang pagpapala. Kaya kapag tayo po'y patuloy na sumasamba, nagpupuri sa ating pong Panginoon, walang bagay na hindi tutugunin ng ating Panginoon. Hindi ka pa nagsasabi ng pangangailangan mo, eto na agad ang anghel ng ating Panginoon, ipapadala na, eto namin nagbayad na sa iyo para mapondohan ang cheque mo. Eto namin nagbayad na sa iyo, may hingi po ang ating Panginoon para matugunan ang pangangailangan mo. Amen. Bakit? Pagkaumagang pagkagising, nagpupuri ka na at sumasamba sa ating Panginoon Diyos na buhay. Amen po. Napakabuti po ng ating pong Panginoon. Hallelujah. Praise God. In conclusion po, amen. Hallelujah. Saglit na lang po, paiikliin ko na po ito. Bigyan nyo lang po hanggang 12:15. Ano po sabi po sa aklat po ng John 4:23-24. Hallelujah. Subalit dumarating na ang mga panahon at ngayon na nga. Amen. So ibig sabihin, ito na nga, ngayon na nga, kayo na nga. Amen. Hallelujah. Ang tinutukoy dito, na ang mga tunay na sumasamba sa Ama ay sasamba sa Kanya sa Espiritu katotohanan, sapagkat ganyan ang uri ng pagsambang ninanais ng Ama. Amen. Praise God. 24, glory to God. Hallelujah. Verse 24, glory to God. Hallelujah. Hallelujah, Lord God. Ang Diyos ay Espiritu at ang mga sumasamba sa Kanya dapat siyang sambahin sa Espiritu at katotohanan. Kaya tayo nagagawa nating magpuri, sumamba dahil kilala natin ang ating pong Panginoon na sa iyong ating Diyos na buhay, na sa iyong ating Diyos na makapangyarihan, na sa iyong ating Diyos na totoo, na nagpapalaya, nagpapala, nagpapagaling, nagbibigay ng kapayapaan at sa pamamagitan ng pagtaas ng ating pong mga kamay, dadaloy ang kapangyarihan ng ating pong Panginoon sapagkat siya'y Espiritu at dapat siyang sambahin sa Espiritu at katotohanan. Amen. Napakabuti po ng ating pong Panginoon. Bakit? Nagagawa po natin na sambahin siya sa Espiritu at katotohanan. Hallelujah. Ano po yung pong ating pong magagawa? Ano pong ating pong mararanasan? Sa pagpupuri at pagsamba sa ating pong Panginoon, na ihahayag natin ang laman ng ating pong puso. Una, na ihahayag po natin ang laman ng ating pong puso pag tayo po'y sumasamba. Nakararanas tayo ng kapuspusan ng Espiritu Santo. Pangalawa, at under po ng number 2, glory to God, kapag tayo po ay napupuspos sa pagpupuri sa ating pong Panginoon, nawawala po ang takot at pagkabalisa. Yan po yung sinabi sa aklat po ng Pilipos 4:6 and 7. Glory to God. B, lumalago sa pananampalataya at pagtitiwala. Yan po yung sinabi po sa aklat po ng Hebreo 11:1. Praise God. Hallelujah. C, lumalago sa pag-ibig at pag-asa.
Jeremiah 29:11. Isulat nyo na lang po yan. Glory to God. Di lumalalim ang pagnanasa na makapagligtas ng mga kaluluwa. Matthew 28:18-20. Nagkakaroon ng kasiyahan at kasiglahan sa paglilingkod sa ating Panginoon. John 15:16. 2 Corinthians 5:17. Dahil tayo pong lahat ay puspos ng banal na Espiritu. Sa pagpupurit, sa pagsamba po natin sa ating pong Panginoon, ito po yung pong nangyayari po sa atin. Nawawala sa atin ang takot, ang alalahanin. Lumalagaw ang ating pong pananampalataya, pagtitiwala sa ating Panginoon. Lumalagaw yung pong ating pong pag-ibig. Kaya po tayo po ay kung sa'y nagkakaroon po ng pag-asa sa ating pong Panginoon. At lumalalim ang ating pong pagnanasa na tayo po'y makapagligtas ng mga kaluluwa. Nagkakaroon po tayo ng kasiyahan at kasiglahan sa paglilingkod sa ating pong Panginoon. Bakit? Lagi po tayong puspos ng banal na Espiritu. Kaya sa pagpupuri pa lang natin sa ating pong Panginoon, glory to God, nararanasan na po natin yung kapayapaan, nararanasan natin yung pag-asa. Bakit? Yung kapuspusan ng banal na Espiritu ay dumadaloy sa ating pong buhay. Amen. Kaya nangyayari po sa atin yung 2 Corinthians 5:17 na ang sino man na kay Kristo ay isang bago ng nilalang. Wala ang kanyang dating pagkatao na wala na ang kanyang dating pagkatao. Siya ay binago na. Kaya bilang tayo po'y binago na, ito po'y nangyayari kung lagi po tayo na kung saan ay nagpupuri, sumasamba sa ating pong Panginoon. Kaya ngayong awit 103, 1-5, ito po yung pong ating pong nararanasan. Kung ating pong isa-sum up, magpuri, magpasalamat, sambahin ang kanyang pangalan, patatawarin, glory to God, hallelujah, Lord God, pagagalingin, glory to God, at mararanasan ng pag-ibig, habag, kalakasan, na tulad ng kabataan at tulad ng isang agila. Kaya hinahamon po kayo, lagi po tayong magpuri, sumamba sa ating pong Panginoon, sapagkat siya'y dapat at karapat-dapat na sambahin sa Espiritu at katotohanan. Amen po. Palakpakan po natin ang ating pong Panginoon. Hallelujah, Lord God. Hallelujah.